Hindi lahat ng tahimik walang nararamdaman. Minsan, yung pinakamalalim na pagmamahal, doon nagtatago sa likod ng mga mata na hindi makaharap sa'yo. Kapatid, tumigil ka muna. Bago ka mag-scroll. Bago ka lumipat ng ibang video. Bago mo sabihin sa sarili mo na hindi naman siguro para sa akin ito, makinig ka muna. Kasi alam ko kung nasaan ka ngayon. Alam ko ang pakiramdam na may isang tao o isang babae na parang malapit sa'yo. Parang nandyan. Parang may sinasabi ang mga mata niya na hindi naman lumalabas sa bibig niya. Parang ang init ng ngiti niya kapag ikaw ang kausap. Parang ang tagal niyang nakatingin sa'yo kapag akala niya hindi mo napapansin. Pero pagdating sa tanong na, gusto ba niya ako? Parang bumabalik ka sa simula. Parang walang sagot. Parang mas malabo pa sa ulap tuwing tag-ulan. At alam mo kung ano ang pinakamasakit? Hindi yung hindi ka niya gusto. Ang pinakamasakit, gusto ka niya. Pero hindi mo alam. At dahil hindi mo alam, wala kang ginagawa. At dahil wala kang ginagawa, unti-unti siyang lumalayo. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil napagod na siya maghintay sa isang lalaking hindi makakita ng nasa harap na niya. Masakit yun, di ba? Pero huwag kang mag-alala. Dahil ngayon, matututo ka. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 5 senyales na gusto ka ng isang babae. Kahit hindi niya sabihin ng diretso. 5 palatandaan na kung matututo kang basahin, hindi ka na magtatanong pa. Hindi ka na mag-aalinlangan pa. Hindi ka na mahuhuli sa sarili mong takot. At hindi lang basta senyales ang pag-uusapan natin dito. Pag-uusapan natin kung bakit nahihiya ang isang babae na aminin ang nararamdaman niya. At kung paano ka, bilang isang lalaking may prinsipyo, dapat tumugon ng tama. Nang may dignidad. Nang may katapangan, kaya manatili ka. Panoorin mo hanggang dulo. Dahil baka ang video na ito, ang sagot sa tanong na matagal mo nang tinatanong sa sarili mo tuwing gabi. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamahirap na bagay para sa isang lalaki? Hindi yung kumayod, hindi yung magbuhat ng mabigat sa gym, hindi yung magpuyat para sa pangarap. Ang isa sa pinakamahirap na bagay para sa isang lalaki, ang basahin ng isang babae na gustong magsalita, pero pinipili ang katahimikan. Kasi ganito yon, kapatid, tayong mga lalaki, diretso tayo. Kapag gusto natin, sinasabi natin. Kapag galit tayo, halata. Kapag mahal natin, ramdam. Hindi tayo magaling magtago ng nararamdaman dahil hindi tayo lumaki na tinuturuan na itago yon. Pero ang mga babae, iba ang mundo nila. Lumaki sila sa mundong sinasabi sa kanila, huwag kang unang umamin. Huwag kang magmukhang desperada. Hayaan mong siya ang lumapit. Kung gusto ka niya, siya ang hahabol. Dinala nila yan mula pagkabata hanggang pagtanda. Kaya kahit gusto ka na niya, kahit tumatama na ang dibdib niya tuwing nakikita ka, pipilitin niyang pigilan. Pipilitin niyang itago. Pipilitin niyang maging kalmado kahit loob-looban niya. Nagugulo na siya. At dito pumapasok ang problema. Ikaw, hindi mo alam na gusto ka na niya. At siya, hindi niya kayang sabihin sa'yo na gusto ka niya. 2 tao na parehong may gustong mangyari. Pero walang gumagalaw. Parang 2 tren na papunta sa iisang istasyon, pero walang umuusad dahil parehong naghihintay ng signal. Ito ang tinatawag ng mga Stoiko na ang pagkakulong sa pag-aalinlangan. Ayon kay Seneca, mas maraming bagay ang kinatatakutan natin kaysa sa mga bagay na talagang nangyayari. Hindi ang pagtanggi ang kalaban mo. Ang kalaban mo ay ang takot na baka tanggihan ka. Na sa totoo lang, hindi mo pa naman napapatunayan. At habang naghihintay ka, habang nag-aalinlangan ka, may isang babae na unti-unting nawawalan ng pag-asa. Hindi dahil wala siyang gusto sa'yo, kundi dahil pagod na siyang magbigay ng senyales na hindi mo naman nakikita. Naranasan mo na ba yon? Yung may babae na dati mong kaklose, tapos biglang lumayo. Hindi ka na kinakausap, hindi ka na chinat, tapos nalaman mo na lang na may iba na siyang kasama. At sinabi mo sa sarili mo, di sana sinabi niya. Pero kapatid, sabi nga ni Marcus Aurelius, ang mundo ay hindi obligadong maging patas sa'yo. Ang obligasyon mo ay maging marunong makakita. Hindi obligasyon ng babae na sabihin sa'yo ng diretso na gusto ka niya. Ang obligasyon mo bilang lalaki ay matutong makakita, matutong makinig,
Matutong basahin ang mga senyales na ibinibigay niya sa iyo araw-araw na hindi mo pinapansin dahil abala ka sa sarili mong takot. Kaya ngayon, aayusin natin yan. Pero bago tayo pumunta sa mga senyales, hayaan mo munang sabihin ko sa iyo ang masakit na katotohanan. Alam mo kung ilan na ang nagustuhan ka na hindi mo nalaman, hindi mo malalaman. At iyan ang pinakamasakit na bahagi. Kasi habang nagtatanong ka sa sarili mo kung may babae bang magkakagusto sa iyo, malamang may isang babae na noon pa na nagtatanong sa sarili niya kung bakit hindi mo siya pinapansin. Isipin mo yan sandali. Yung katrabaho mo na laging may baon para sa'yo tuwing Lunes. Yung kaklase mo na laging nauupo sa tabi mo kahit ang daming bakanteng upuan. Yung kaibigan mo na laging nagtatanong kung kumain ka na kahit walang ibang nagtatanong. Mga simpleng bagay. Mga maliliit na bagay. Pero kapag tinipon mo, may kwento yung mga bagay na yon. At ang nakakalungkot, maraming lalaki ang bulag sa mga senyales na ito. Hindi dahil bobo sila, hindi dahil walang pakialam, kundi dahil takot silang umasa. Ayan ang kalaban, kapatid. Hindi ang babae, hindi ang mundo, hindi ang lipunan. Ang kalaban mo ay ang sarili mong takot na baka mali ang basa mo. At dahil takot ka, hindi ka kumikilos. At dahil hindi ka kumikilos, walang nangyayari. At dahil walang nangyayari, nagsisisi ka. At yung pagsisisi, dala-dala mo yun sa gabi, sa unan mo, sa mga oras na mag-isa ka at walang ibang kasama kundi ang tanong na, paano kaya kung sinubukan ko? Sinabi ni Epictetus, ang kalayaan ay hindi nakakamit ng mga taong nagpapadala sa takot. At kung iisipin mo isang dami mong namiss na pagkakataon. Hindi dahil walang dumating, kundi dahil dumating at hindi mo kinilala. Dahil ganito ang totoo, ang mga babae, lalo na ang mga tahimik, mababait, may respeto sa sarili, hindi sila magpapakita sa iyo ng harap-harapan na gusto ka nila. Hindi nila gagawin yung sa mga pelikula na tatakbo sila sa ulan para sabihin na mahal ka nila. Hindi sila magpo-post sa social media ng mga hugot para mapansin mo sila. Hindi sila magme-message sa iyo ng, uy, miss na kita, nang walang dahilan. Ang gagawin nila, magbibigay sila ng maliliit na senyales, tahimik, banayad. Halos hindi mo mapapansin kung hindi ka marunong tumingin. At dyan tayo papasok ngayon. Dahil kapatid, kung nandito ka na, kung narinig mo na ang lahat ng sinabi ko, ibig sabihin handa ka na. Handa ka ng matuto, handa ka ng makakita, at handa ka ng kumilos pagkatapos. Unang senyales, natatandaan niya ang mga maliliit na bagay tungkol sa'yo. Kapatid, makinig ka ng mabuti dito. Kapag may babae na nagsabi sa'yo ng ganito, uy, hindi ka ba mahilig sa sibuyas? Sabi mo dati ayaw mo nun. O kaya, kumusta na yung aso mo? Yung sinabi mo na may sakit? O kaya, di ba favorite mo yung kanta? Narinig ko kanina, naalala kita. Tumigil ka. Hindi basta-basta naaalala ng isang tao ang mga ganyang bagay. Sa mundo ngayon na puno ng ingay, puno ng social media, puno ng notifications, puno ng milyon-milyong bagay na nagpapaligsahan sa atensyon natin, ang katotohanang may isang tao na pumipili na alalahanin ang mga maliliit na detalye tungkol sa iyo. Ibig sabihin, nag-uukol siya ng espasyo para sa iyo sa isip niya. At hindi lang sa isip niya, sa puso niya. Dahil ganito yon, ang memory ay konektado sa emosyon. Ang mga bagay na naaalala natin ay ang mga bagay na may kasamang pakiramdam. Kaya kapag naaalala niya na ayaw mo ng kape na sobrang tamis, o naaalala niya ang pangalan ng paboritong banda mo, hindi yun dahil magaling siyang mag-memorize, kundi dahil kapag kinakausap ka niya, nararamdaman niya ang isang bagay na nagpapahalaga sa bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Sinabi ni Marcus Aurelius, bigyang pansin mo ang mga maliliit na bagay, dahil isang araw, mapapagtanto mo na wala palang maliliit na bagay. At ganun din sa pag-ibig. Ang babae na natatandaan ang mga detalye, yun ang babaeng hindi ka basta nakikita. Yun ang babaeng nakikinig. At ang babaeng nakikinig, yun ang babaeng may pakialam. At ang babaeng may pakialam, malamang, gusto ka niya. Nahihiya lang siyang aminin. Kaya sa susunod na may babae na biglang mag-bring up ng isang bagay na sinabi mo noon pa, huwag mong baliwalain. Huwag mong sabihing, naalala mo pa yon? Tapos patay mali siya ka. Kilalanin mo ang senyales. Dahil hindi lahat ng babae gagawa nun para sa kung sino-sino lang. Pangalawang senyales. Iba ang trato niya sa iyo kaysa sa iba. Ito yung mahirap makita kung hindi ka observant. Pero kapag napansin mo,
Hindi mo na mababaliwala. May mga babae na friendly sa lahat, mabait sa lahat, nakangiti sa lahat. Normal yon. Hindi ibig sabihin na gusto ka niya dahil lang ngumiti siya sa'yo. Pero ang senyales ay nasa pagkakaiba. Kapag napansin mo na iba ang tono ng boses niya kapag ikaw ang kausap, mas malambot, mas banayad, mas maingat sa mga salita, may ibig sabihin yon. Kapag napansin mo na kapag kasama kayo ng grupo, ikaw ang laging nilalapitan. Ikaw ang laging tinatanong. Ikaw ang laging kinukumusta. Habang ang iba, beso-beso lang o kaway lang, may ibig sabihin yon. Kapag napansin mo na kapag may ibang lalaki na kausap siya, relaxed lang siya. Normal lang. Pero kapag ikaw, nagiging maingat siya, nagiging conscious. Minsan nauutal pa. Minsan natatawa ng walang dahilan. Minsan biglang nag-aayos ng buhok o tinatanggal ang cellphone sa kamay para magmukhang hindi busy. Lahat ng yon, hindi aksidente. Yun ang subconsciousness niya na nagsasabi. Nandito siya. Ayusin mo ang sarili mo. Gusto mo siyang mapansin ka. At bilang isang stoiko, ang trabaho mo ay maging observant, hindi judgmental. Hindi assuming, observant. Sinabi ni Epictetus, huwag mong kontrolin ang hindi mo kontrolado, pero pansinin mo ang lahat ng nasa harap mo. Hindi mo kontrolado kung gusto ka niya o hindi, pero kontrolado mo kung papansinin mo ang mga senyales na ibinibigay niya. At kung may nakikita kang malinaw na pagkakaiba sa trato niya sa iyo kumpara sa iba, kapatid, hindi mo na kailangang magtanong pa. Kailangan mo na lang magdesisyon kung ano ang gagawin mo sa impormasyong yon. Pangatlong senyales, hinahanap ka niya kapag wala ka. Ito ang isa sa pinaka-subtle pero pinaka-powerful na senyales. Kapag may babae na biglang nagme-message sa'yo ng, "Uy, wala ka ba kanina sa lugar?" O kaya, "Hindi ka pumunta bakit?" O kaya, "Sino kasama mo? Nakita kita sa story mo eh." Kapatid, tumigil ka ulit. Hindi nagtatanong ang isang tao kung nasaan ka kung wala siyang pakialam kung nasaan ka. Isipin mo yan. Sa lahat ng tao sa mundo, sa lahat ng kaibigan niya, katrabaho niya, kaklase niya, pinili niyang alamin kung nasaan ka. Hindi yung iba, ikaw. At hindi lang yon. Minsan ang paghahanap ay hindi direkta. Minsan magpo-post siya ng isang bagay sa social media. Isang kanta, isang quote, isang meme, na alam niyang related sa interest mo. At kapag nilike mo o nag-react ka, mapapansin mong mabilis siyang mag-reply o mag-like pabalik. O kaya bigla kang may message in na parang nagkataon lang. Hindi nagkataon, kapatid. Kalkulado yon. Hindi sa masama ang ibig sabihin ng kalkulado. Ang ibig sabihin pinag-isipan niya kung paano ka maaabot nang hindi siya magmumukhang obvious. Dahil yun ang dilema ng isang babae na nahihiyang umamin. Gusto niyang maging malapit sa'yo. Pero ayaw niyang ikaw ang mag-akala na siya ang humahabol. Kaya gagawa siya ng mga paraan na mukhang natural. Mukhang nagkataon lang, pero sa totoo lang, matagal na niyang pinaplano kung paano ka kakausapin nang hindi siya magmumukhang desperada. At kapag ikaw naman, wala ka. Hindi ka nag-reply. Hindi ka nag-show up, biglang tahimik siya. Biglang distant. At akala mo, parang ang lamig naman niya ngayon. Hindi siya lumalamig, kapatid. Nasasaktan siya. Dahil hinanap ka niya at hindi mo man lang napansin. Sinabi ni Seneca, ang hindi natin pinapansin ngayon ang siyang pagsisisihan natin bukas. Kaya kung may babae na paulit-ulit kang hinahanap, kahit sa maliliit na paraan, pakinggan mo ang senyales na yon. Dahil hindi siya maghahanap kung wala siyang hinahanap sa'yo. Pang-apat na senyales, kinakabahan siya sa'yo na't halata. Ito yung nakakatuwang senyales. Pero huwag kang matawa. Dahil kapag naintindihan mo kung bakit siya kinakabahan, mararamdaman mo kung gaano kalaki ang nararamdaman niya para sa'yo. Ganito yon. Kapag may babae na gusto ka, lalo na kung nahihiya siya, may mga physical signs na hindi niya mapigilang ipakita. Una, ang mata, titingnan ka niya. Pero kapag tumingin ka pabalik, alis agad ang tingin niya. Parang nahuli, parang may ginawang mali. At kung minsan, kapag matapang siya ng kaunti, titingnan ka niya ng mas matagal. At makikita mo, may iba sa mga mata niyang yon. Hindi yung tingin ng kaibigan, hindi yung tingin ng kakilala, kundi yung tingin na parang sinasabi, sana mapansin mo na. Pangalawa, ang kamay. Mapapansin mo na kapag malapit ka, hindi mapakali ang mga kamay niya. Naglalaro sa buhok, humahawak sa tenga, pinipindot ang cellphone kahit walang notification. Yan ang kaba, kapatid. Yan ang katawan na nagsasabi ng hindi kayang sabihin ng bibig. Pangatlo, ang tawa. Kapag gusto ka ng isang babae,
Lahat ng sinasabi mo, kahit hindi naman ganong kakatawa, tatawanan niya. At hindi yung pilit na tawa, kundi yung tawa na halatang galing sa loob. Yung tawa na hindi niya napigilan dahil masaya siyang kasama ka. At pang-apat, ang katahimikan. Ito ang pinaka hindi inaasahan. Minsan ang babae na gusto ka, tahimik lang kapag magkasama kayo. Hindi dahil walang sasabihin, kundi dahil sobrang dami niyang gustong sabihin at hindi niya alam kung saan magsisimula. Kaya nananatili siyang tahimik. At sa katahimikang yon, kung marunong kang makinig, maririnig mo ang lahat. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nagiging katulad ng kulay ng mga iniisip nito. At kapag ang isang babae ay puno ng kaba, ng pag-aalala, ng takot na baka hindi siya magustuhan pabalik, makikita mo yan sa katawan niya, sa mga kilos niya, sa paraan ng paghinga niya kapag malapit ka. Huwag mong i-dismiss yon bilang nahihiya lang siguro siya. Oo, nahihiya siya. Pero alam mo ba kung bakit siya nahihiya? Dahil mahalaga ka sa kanya. At ang mga bagay na mahalaga sa atin, yun ang mga bagay na kinakabahan tayo. Walang kinakabahan sa bagay na walang halaga. Kaya kung kinakabahan siya sa'yo, ibig sabihin may halaga ka sa kanya. Malaking halaga. Pang-5 senyales. Sinusuportahan ka niya kahit walang hinihingi. Ito ang pinakamatibay na senyales. At ito ang madalas na hindi nakikita ng mga lalaki dahil sa sobrang simple nito. Kapag may babae na gusto ka, lalo na kung nahihiya siyang aminin, isa sa mga paraan niya para ipakita ang nararamdaman niya ay sa pamamagitan ng suporta, hindi yung grand gesture. Hindi yung sorpresa na may fireworks, kundi yung tahimik na suporta na palaging nandyan. Yung babae na, kapag sinabi mong may problema ka sa trabaho, hindi lang nakikinig. Nag-isip pa ng solusyon. Tinanong ka kung kumain ka na. Sinabihan kang huwag masyado mag-overthink. At kinabukasan, tinanong ka ulit kung okay ka na. Yung babae na, kapag sinabi mong may pangarap ka na gusto mong abutin, hindi tumawa, hindi nag-doubt, kundi sinabi na, kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo, yung babae na kapag may social media post ka, laging nag-like, laging nagre-react. Hindi dahil obligasyon, kundi dahil sinusubaybayan, kanya. Tahimik, banayad, walang kapalit na hinihingi. Yung babae na kapag may sakit ka, biglang may text na mag-iingat ka. Uminom ka ng gamot, huwag ka na magpuyat. Kapatid, alam mo ba kung gaano kahirap ang mag-alaga ng isang tao na hindi mo naman kayo? Alam mo ba kung gaano kahirap suportahan ng isang tao na hindi mo naman sigurado kung pinapansin ka ba niya? Ang isang babae na tahimik na nagsusuporta sa'yo, kahit wala kang hinihingi. Yun ang babae na mahal ka na niya, hindi pa lang niya alam kung paano sasabihin. O baka alam niya, pero takot siya. Dahil ganito ang katotohanan, kapatid. Ang pagmamahal na tahimik ay madalas na mas malalim kaysa sa pagmamahal na maingay. Ang mga taong sumisigaw ng pagmamahal, nila ay madalas na ginagawa yun para sa ibang tao. Pero ang mga taong tahimik na nagmamahal, ginagawa nila yun para sa'yo. At para sa'yo lang, sinabi ni Seneca, ang tunay na pagmamahal ay hindi naghihintay ng papuri. Naglilingkod lang ito. At yun ang ginagawa niya. Naglilingkod, tahimik, walang hinihinging kapalit, walang hinihintay na recognition. Kaya kapatid, kung may babae sa buhay mo na ganyan, na palaging nandyan kahit hindi mo hinihingi, tanungin mo ang sarili mo. Kailan ka ba huling naging nandyan para sa kanya? Ngayon alam mo na ang 5 senyales. Pero ang tanong, ano ang gagawin mo? Dahil kapatid, ang kaalaman na walang aksyon ay walang kwenta. Sinabi ni Epictetus, huwag mong ipaliwanag ang pilosopiya mo. Isa buhay mo ito. Hindi ka naman nanood ng video na ito para lang malaman na gusto ka ng isang babae. Nanood ka dahil may gustong mangyari. May kilos na gustong gawin. May salitang gustong sabihin. At alam ko, natatakot ka. Natatakot kang baka mali ang basa mo. Natatakot kang baka tumanggi siya. Natatakot kang baka masira ang pagkakaibigan nyo. Natatakot kang baka mapahiya ka. Pero kapatid, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na binago ang buhay ko. Ang pagsisisi ay mas masakit kaysa sa pagtanggi. Kapag tinanggihan ka, masakit yon. Totoo. Pero lilipas yon, 1 linggo, 1 buwan, 3 buwan. Tapos okay ka na. Pero kapag hindi ka kumilos at kapag pinabayaan mo ang pagkakataon na dumaan nang hindi mo man lang sinubukan, yung sakit na yun ay daladala mo sa buong buhay mo. Yun ang sakit na bumubulong sa iyo tuwing gabi ng, paano kaya kung sinabi ko? At walang gamot sa pagsisisi, kapatid, wala. Kaya kumilos ka, hindi ibig sabihin na kailangang grand gesture.
Hindi kailangang rosas at kandila at serenata sa bintana. Ang kailangan lang, katotohanan. Lapitan mo siya. Kausapin mo siya. Sabihin mo ng simple, "Uy, gusto kitang makausap. Gusto kitang makilala ng mas malalim." Yun lang. Hindi kailangan ng script. Hindi kailangan ng memorized na linya. Ang kailangan lang, ang lakas ng loob na maging totoo. Dahil alam mo kung ano ang isa sa pinaka-attractive na bagay sa isang lalaki? Hindi ang gwapo. Hindi ang mayaman. Hindi ang may kotse o may bahay. Ang lakas ng loob. Ang lalaking kayang tumayo sa harap ng isang babae at sabihin, "Hindi ko alam kung tama ang timing. Hindi ko alam kung tama ang pakiramdam ko, pero gusto kong malaman." Yun ang lalaking hindi makakalimutan ng isang babae. Dahil sa mundong puno ng lalaking nagtatago sa likod ng mga text messages at emoji at haha at scene, ang lalaking kayang maging totoo sa harap-harapan ay ginto. At yun ang pagiging stoiko, kapatid. Hindi ibig sabihin ng stoiko na walang nararamdaman. Hindi ibig sabihin na malamig. Hindi ibig sabihin na hindi umiiyak o hindi nasasaktan. Ang ibig sabihin ng stoiko, kumilos ka ng tama kahit natatakot ka. Harapin mo ang takot. Tanggapin mo ang posibilidad na baka hindi pabor sa iyo ang resulta. Pero kumilos ka pa rin dahil alam mong mas mabuti ang kumilos kaysa sa magstay sa limbo ng pag-aalinlangan. Sinabi ni Marcus Aurelius, "Ang hadlang sa daan ay nagiging daan. Ang takot mo, yun ang daan mo, hindi ang kalaban mo." Bago tayo magtapos, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang bagay. May isang lalaki, ordinaryong lalaki, hindi gwapo, hindi mayaman, hindi sikat. Simpleng lalaki na kumakayod araw-araw para sa pangarap niya. May katrabaho siya, babae, tahimik, mabait. Yung tipong hindi maingay pero kapag nagsalita, may substance. Yung tipong hindi naghahabol ng atensyon pero kapag nasa kwarto siya, may iba sa pakiramdam. Araw-araw laging may baon yung babae para sa kanya. "Uy, ekstrang ulam, para sa'yo na lang." Araw-araw laging siya ang unang tinatanong kung kumusta ang araw niya. Laging siya ang unang nag-reply sa group chat kapag siya ang may tanong. Laging siya ang pinaka-attentive kapag may kinukwento siya. At ang lalaki, napansin niya, pero hindi siya kumilos. Baka friendly lang siya. Baka ganyan lang talaga siya sa lahat. Baka mapahiya lang ako kung magkamali ang basa ko. Araw-araw paulit-ulit ang mga dahilan na yun sa utak niya. Parang broken record, parang alarm na hindi niya napidismiss. Hanggang isang araw nawala ang babae, nag-resign. Lumipat ng ibang kumpanya, walang paalam na espesyal, walang drama. Isang araw nandyan siya, kinabukasan wala na, at naiwan ang lalaki na mag-isa sa desk niya, nakatingin sa bakanteng upuan sa tapat, na dati niyang kinaiinisan dahil masyadong malapit sa kanya. Ngayon, ang bakanteng upuang yun ang pinakatahimik na lugar sa buong opisina, at naintindihan niya, hindi dahil friendly lang siya, hindi dahil ganyan siya sa lahat, kundi dahil siya talagang yung pinili niyang alagaan at hindi niya nakita. O baka nakita niya. Pero pinili niyang magbulag-bulagan dahil mas madaling hindi kumilos kaysa harapin ang posibilidad na baka magkamali. Kapatid, huwag mong maging yung lalaking yon. Huwag mong hintayin na mawala bago mo pahalagahan. Huwag mong hintayin na lumayo bago ka lumapit. Huwag mong hintayin na tumahimik bago ka makinig. Dahil ang buhay hindi naghihintay. At ang pagkakataon hindi pa ulit-ulit na bumabalik. Kaya ngayon, kapatid, kung nanonood ka pa rin, ibig sabihin may isang tao sa isip mo habang pinapanood mo ang video na ito. May isang mukha, may isang pangalan, may isang babae na naalala mo habang isa-isang binabasa mo ang mga senyales na ito. At sa bawat senyales, tumango ka ng kaunti. Dahil nakita mo, naalala mo, napagtanto mo. Kaya ang tanong ko sa'yo, ano ang susunod mong gagawin? Mag-scroll ka na lang ba pabalik sa newsfeed mo? Maglalaro ka na lang ba ng ML o kung anumang laro ang nasa phone mo? Matutulog ka na lang ba at sasabihing, bukas na lang, na alam mo namang ang bukas ay hindi darating? O kikilos ka? Hindi kailangan ngayon. Hindi kailangan agad-agad pero kailangan sa lalong madaling panahon. Dahil ang babae na yon, yung tahimik na gustong-gusto ka pero hindi makapagsabi, hindi siya maghihintay magpakailanman. At hindi mo siya masisisi kung isang araw, napagod na siyang maghintay. Kaya narito ang hamon ko sa iyo. Una, i-save mo ang video na ito. Dahil kakailanganin mong balikan ang mga senyales na ito. Pangalawa, mag-subscribe ka sa channel na ito. Dahil marami pang mga aral na ibabahagi tayo.
Mga aral na tutulong sa'yo na maging mas matalino, mas matapang, at mas marunong sa buhay at sa pag-ibig. Pangatlo, i-share mo ang video na ito sa isang kaibigan mong alam mong kailangan rin itong marinig. Yung kaibigan mong may gustong babae pero hindi kumikilos. Yung kaibigan mong takot umamin. Yung kaibigan mong paulit-ulit na nagsasabing, siya na sana pero walang ginagawa. At pang-apat, ang pinakamahalaga, kumilos ka. Kausapin mo siya. Lapitan mo siya. Sabihin mo ang totoo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging handa. Kailangan mo lang maging totoo. Dahil sa dulo ng araw, hindi ang mga salitang sinabi ang pinagsisisihan natin. Ang pinagsisisihan natin ay ang mga salitang hindi natin nasabi. Tandaan mo kapatid, ang tunay na lalaki ay hindi yung walang takot. Ang tunay na lalaki ay yung kumikilos. Kahit nanginginig ang tuhod niya. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa panonood.